Purihin ng Panginoon mga kapatid. Abisabat. Walang nagbago mga kapatid dito sa Iglesia ng Sukat. Yan. Thank you. Yan talaga ang kulang natin, yung katuwag sa media ministry. Yan talaga ang kulang natin. No? So, ngayon mga kapatid, praise the Lord, at tayo ay nabalik dito sa Sukat. Alam nyo, mga kapatid, maraming nagbago sa inyong pong maliit na lingkod. Simula nung tayo ay pumarito ng 2 beses last year. Kung natatandaan niyo po mga kapatid. No? Unang-una, ibinigay ng Panginoon sa atin na biyaya, hindi ko po ipinagyayabang ito mga kapatid. Sa tulong ng aking pagtatrabaho, mga kapatid, at gayon din sa tulong ng ating naging sponsor noon, no, na Seaman, yung ating cellphone, mga kapatid, is worth 30,000. Ganyan lang yan, pero worth 30,000. Ang ating laptop, dati kulay gray, ngayon kulay black na, napansin niyo mga kapatid. Worth 36,000. So, yan o, binayaran ng cash, mga kapatid. Kaya, purihin ng Panginoon, meron na rin tayong tripod ngayon. Nung una tayo punta, wala eh. Pero ngayon, mga kapatid, may remembrance na ako sa inyo na ito pala, itong pagdalaw natin sa inyo ngayon ay makikita na rin sa ating YouTube channel. No? So, ang pong maliit na likod, mga kapatid, ama po si Kuya Edmond, December 4, 2023, nung tayo magbalik sa Adventist. December 4, 2023. Kung kilala niyo po si Pastor Joel Abonales, siya po yung nag-baptize sa akin. Sabi ng aking dating pastor na makasalubong ko, Brother Lenmar, dito ko pala? Oo. Bakit yan dito yung nagpabaptize? Nagpabaptize ako, pastor eh. Sabi niya, kung alam ko lang, dapat ako na nagdublob sa'yo. Sabi ko, Pastor, wag na ikaw. Bakit? Baka dahil sa samaan natin ng loob nun, baka lulurin mo ko eh. Sabi ko, okay na si Pastor Joel. Pero lang mga kapatid, mahal ko yun yung ating pastor. Ramon Prebusias. No, isa yun sa naging unang mentor ko sa pagliliman. At hanggang ngayon dala-dala ko yung aking, yung kanyang mga payo sa atin. No? At ngayon din mga kapatid, nung tayo magpunta sa Mindanao, ay successfully, last year, nagpabinyag itong si Brother Alpi Jama, yung ating Vice President dati, doon sa Catholic Faith Like Apostolic Movement of the Philippines. Siya ngayon ay isa ng Adventist. At merong susunod sa kanya, this coming December 13, kaya po ako pupunta ng Calamba, Laguna. Kasi may Catholic Faith Defender na magpapabautismo din doon. At nung mga nakaraan, kung hindi niyo po nabalitaan, meron pong mga nagsilipat mula sa MCGI na nakapanood ng ating online ministry sa YouTube. No? So dahil nagkakawatak-watak na yung ibang grupo, yung ibang samahan ng pananampalataya, sila ngayon ay madali nang naakay dito sa ating iglesia. No? At gusto ko pong i-update si Edmond. Kasi ito nakaraan ng ating pinaka-latest kay Edmond, kung kakilala mo kay Edmond, si Brother Max Beleno, si Batanggenyo. Dahil natin siya sa pagbibigay ng ikapo, pinilit po natin mga kapatid na makipag-discussion sa kanya. Tinanong natin siya, buong puso ka bang sumasampalataya sa mga sulat ng Ellen White at sa 28 Fundamental Beliefs? Sabi niya, hindi. Kasi may hindi daw nakabatay sa Biblia. Ano yun? Yung pag-iikapo daw. Kaya ngayon, nung ma-record yung discussion na yun,
Nalangin ko maiparating nawa doon sa kanyang kinabibilangang iglesia at gawan siya ng disiplina. Hindi dahil sa galit tayo sa kapatid, kundi ayaw natin yung sinasabi ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro 2:1 na may mga bulaang guro na nagtuturo ng maling turo na nagsisipasok ng lihim sa ating iglesia. Ayaw natin mangyari. Kaya mga kapatid, ano ba po nitong ating sinasabi sa ating topic ngayon? Alam niyo, nung ako'y pumunta dito sa sukat, kaya ako napunta noon dito sa sukat ay dahil kay Brother Howard. Kaya nung siya ay babautismuhan. Ngayon, isang beses ko lang siya kinausap. Yun na, nagpasya na siya. Di ba? Ako'y natutuwa kung paano gumagawa ang Panginoon sa ating buhay. No? Parang ang bilis. No? So, itong lahat ng ito, mga kapatid, yung ating pagpupunyagi, yung ating pagtsatsaga, yung ating pagsisikap sa buhay na ito ay isang malaking digmaan. Tayo ay nasa gitna ng labanan. Isang kontrobersiya, mga kapatid, na tinatawag na Great Controversy. Sa laban ng Diyos at ng Diablo. Kaya marami ngayon, mga kapatid, na nakikita na natin. Nakikita at nararamdaman natin na malapit ng maghari ang Panginoon. Bakit? Ito, mga kapatid. Isinisiwalat na ng Panginoon unti-unti ang karamihan ng sistemang ito. Napansin ninyo, mga kapatid, yung ating napansin po ninyo yung ating verse doon sa Daniel chapter 2 verse 44. Sabi doon, at sa mga kaarawan ng haring yaon, magtatatak ang Diyos ng kaharian sa langit. Ibig sabihin, habang umiiral ang paghahari dito sa lupa, biglang darating ang Panginoon. Ipinakikita sa ating mga kapatid na kaya ang hirap ng ating buhay kasi may mga nagpapakasasa sa buhay. Sino yung mga yan? Yung mga nasa itaas. Yung nagpapakasarap sa milyon, sa bilyong pera ng kabad ng bayan. Sila yan, mga kapatid. Kaya nilalantad na ng Diyos yan kasi nais ng Diyos makita natin kaninong paghahari ang nais natin. Sa tao ba o sa Diyos? Ba? Ngayon, dahil tayo nasa gitna ng labanan, nakita po natin sa ating buhay mayroong mga problema. Sino ho walang problema dito? Magsabi kayo, sino walang problema? Lahat may problema. Gusto nyo ba mawala ng problema? Parang ayaw mo mawala ng problema. Hindi mawala ng problema. Gusto nyo dagdagan? Hindi, kasi pag tinanggal yan, hindi na natin maalala ang Panginoon. Sasabihin natin, masarap ang buhay kasi wala nang pagsubok. Pero, meron tayong pagsubok. Naalala ko yung bagyo nung nakaraan, di ba, super typhoon? Super typhoon, grabe yung panalangin ko. Nandun ako sa Cavite, Sabat. Sabi ko, mga kapatid, bukas na natin yung bagyo. Baka maipit ako dito sa Cavite. Ngayon, di umuwi ka agad ako. Umuwi ka agad ako kay nagabihan. Tapos kinabukasan yung dating ng bagyo. Umuna na siya na malakas, kumangin na. Talagang, nagparamdam na yung bagyo. Sabi ko, mas malaki ang Panginoon ko. Kasi dito sa tagpo ni Haring David, mga kapatid, meron din siya malaking problema. Okay? Sabi dito sa 2 Samuel chapter 5, verse 17 to 25,
ng New International Revised Version, sabi, the Philistines heard that David had been anointed king over Israel. So, their whole army went to look for him. But David heard about it. He went down to his usual place of safety. Papapansin ko sa inyo dito, mga kapatid. May nabalitaang masamang pangyayari si Haring David. Ano ang ginawa niya? Ano ang unang ginawa niya? Nagpanik? 2 Samuel chapter 5 verse 17 to 25. Di ba? Noong marinig niya, mga kapatid, na mayroong mga paparating na Pilisteo, pumunta siya doon sa kanyang usual place of safety. In short, mga kapatid, saan pumunta si David? Sa Panginoon, syempre. Doon tayo payapa, doon tayo feeling natin na tayo'y komportable at ligtas. Kasi alam niyo mga kapatid, yung iba, pagka sila'y namomblema o naglalapitan, parang kada. Ay, hindi pala muna. Ano unang lalapitan? Alak. Nakita niyo alak, yung gin. Di ba yung gin? Yung anghel doon nasa itaas, nakatapak sa jablok. Ama? Oh. Ayaw umamin kasi hindi kinainom. Ha? Ba? Posible yan. Sabi niya po San Pablo, dapat kahit konting alak sa tiyan. Nakikita ko yung tiyuhin ko, umiinom, yung anghel na doon sa ibabaw, nakatapak kay Satanas. Pag ang tao lasing na, nasa ni anghel? Nasa taas, nasa baba? Nasa baba na. Tinatapak ka na ng diablo. Kaya yung umiinom, meron na siyang espiritu na diablo. Di ba? Instead na problema, lalong na problema, bakit pag-gising sa umaga, aray ko sakit ng ulo. No? Kung saan tayo pumupunta kapag tayo may problema, minsan sa bar, dun sa patay sisi ang ilaw. Oh. Kayo mga kabataan, minsan, yung ating mga young people, katulad ko, 27 pa lang ako, tayong mga young people, pagka tayo ng problema, ang una natin puntahan, yung ating partner. Kaya minsan, ang nangyayari, no, nagkakaroon ng early age pregnancy. Bakit? Nilambing niya eh. Di ba? Oh. No, pagkatapos ng lambingan, alam mo na, hindi yung gano'n. Ang pinakauna natin pupuntahan, siyempre yung alam natin mas nakakatulong sa atin ang Panginoon. Sa lamang mga kapatid, ang nakakaalam ng solusyon sa ating problema. Oh? So, dito, sabi dito, the Philistines had come and spread out in the valley of Rephaim. So David asked the Lord for advice. He said, should I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me? The Lord answers him, go, I will surely hand over the Philistines to you. So, noong tumawag si David sa Panginoon, sumagot ba ang Panginoon? Sumagot siya, mga kapatid. Ganito ang hinahanap sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Pagka tayo may problema, the Lord is just waiting for us para maging humble tayo, aminin natin na mahina tayo at hindi natin kaya. Kasi akala natin, yung problema natin, kaya natin. Akala natin,
Yung problema natin, masusolusyonan natin sa ibang mga bagay na alam natin. Pero ang totoo niyan, mga kapatid, napakahirap solusyonan ang problema. Sabi niyo nga, mga kapatid, hindi nawawala ang problema. Hanggat buhay ang tao, may problema. Bakit? Dahil, mga kapatid, siya ay hindi sumusunod sa advice ng Panginoon. Ano sabi dito? David asked the Lord for advice. So bago pala tayo kikilos, gagawa sa lahat ng ating bagay, we should ask the Lord, Lord, ano ba gagawin ko? Just sometimes, alam niyo mga kapatid, meron tayong kaisipan yung tinatawag na bahala na. Bahala na si Batman. Bahala na si Superman. No? Meron tayong meron kasabihan eh. O, minsan, ano ang sasabihin kapag may problema? O, bahala na si ako. Didiskartehan ko yan. Pero ang totoo, pag didiskartehan mo, lalong lumalala. Because of poor decision making. Pagka isang tao emosyonal, ang hirap mag-desisyon. Ano po? Kaya katulad nun, nung ako'y nagpunta sa Nueva Ecija, mga kapatid, meron tayo isang kapatid na nanligaw. Bago siya sa iglesia, bago siya sa iglesia. Nanligaw siya sa babaeng Adventist. Alam niyo naman mga Adventist, grabe ang standard. Grabe. Kaya sabi ko sa inyo, standard nyo, humanap na lang kayo ng pangit. Ha? Yun ang standard nila. Hindi napakataas ang standard. Anong nangyari sa kapatid? Noong siya'y nanligaw, nabasted. Nabasted siya. Because of very emotional siya, lahat ng kabataan na sumusod sa babaeng ito, inaaway niya. Kahit yung elder, inaaway niya. Umabot na siya sa point na pati yung pastor, aawayin niya dahil ayaw ibigay sa kanyang babae noong district fellowship nila. So, ano nangyari? Nagtampo. Malis na Adventist. Bago pa lang sa iglesia. Kaya, yung akala natin na problema na, hindi ko makuha yung isang bagay na to. Dapat may gawin ako. Wala tayong dapat na ibang gawin, kundi mag-ask sa Panginoon. We should ask the Lord. Ano ba dapat kong gawin, Lord? Kasi walang magtatagumpay, mga kapatid, kung nakapokus tayo sa ating sarili. Magtatagumpay tayo with the Lord. Kaya sabi niya, no, I will hand you over the Philistines. No? So David went to Baal Perazim. There he went to the battle over the Philistines and he said, the Lord has broken through against my enemies when I attack them. He has broken through just as water breaks through a dam. That's why the place was called Baal Perazim. The Philistines left the statues of their gods there. So David and his men carried off the statues. Once more, the Philistines came up and spread out in the valley of the Rephaim. So David asked the Lord again for advice. The Lord answered, do not go straight up. Instead, circle around behind them. Attack them in front of poplar trees. Verse 24. Listen, the sound of the marching in the tops of the trees. Then move quickly. The sound will mean that I have gone out in front of you. Mga kapatid, nilusog na nila dito. No? Nilusog na nila dito yung mga Philistines.
No, nung magtayo ang Philistines ng altar doon, ilagyan nila ng altar yung mga Diyos-Diyos nila. Ang ginawa ni Haring David, ang sabi ni Haring David, nag-ask ulit siya sa Panginoon. Kita po ninyo mga kapatid, pagaman si Haring David at matalinong sundalo, si Haring David, hindi lamang sa kanyang panahon, kundi sa panahon pa lamang ni Saul, mga kapatid, si Haring David ay kinakitaan natin ng kahusayan sa pagdigma. Pero siya'y nag-aas sa Panginoon. Bakit ang isang matalinong hari na gaya ni David nagtatanong pa sa Panginoon? Dahil alam niya, mga kapatid, alam niya na may mas magaling pa sa kanya. Hindi dapat siya magtataas ng kanyang sarili. Na hindi dahil siya ay hari, kaya niya gawin lahat. Ano ang kasabihan? Pagka sinabi ng hari, hindi pwedeng mabalik. Ibig sabihin, lahat ng gustuhin ng hari, magagawa niya. Pero this time, mga kapatid, bakit hindi na lang iniutos si David? O, ito gawin ninyo. Ganito gawin natin. Naalala ko, mga kapatid, yung nangyari sa 44. Naalala ninyo? Ano nangyari? Lumusog sila. Lumusog sila. Because of lack of coordination with the national government, what happened? Massacre. Na-massacre. Diba? Oo. Kaya, kulang sa coordination doon sa nakatataas, sa commander. Sino ba commander? Walang iba mga kapatid ang commander. Hindi yung asawa ninyo. Siyempre. Kundi ang Panginoon. Oh, siya yung mas nakakaalam. Kaya sabi niya dito, punta kayo doon sa mga puno. Kumbaga, ambush to, mga kapatid. Nung punta sila sa mga puno, ang sabi ng Panginoon, may mga nagmamartsa, pag nawala na yung tunog ng pagmamartsa ng mga Philistines, pumunta kayo doon. Ibig sabihin, doon na kayo sumalubong dahil aatake na ako sa kanya, sabi ng Panginoon. Tuloy natin. The Philistines left the statues of God's wait lang. Sabi yan, I will strike down the Philistine army. So David did just as the Lord commanded him. He struck down the Philistines. He struck them down from Gibeon all the way to Gezer. Yan, mga kapatid, so, ano ang sabi ng talata? Ng verse 25, so David did just what the Lord had commanded him. Ginawa ni David ang sinabi sa kanya ng Panginoon. Dalawang beses po siya nagtanong sa Panginoon, anong gagawin ko? Huh? So, bakit itong si Haring David? Ako nagtataka ko, naalala niyo ba? Nung lumabas si Goliath, nung lumabas si Goliath, ang takam ni David. Ang sabi ni Haring Saul, natatakot tayo. Walang haharap dito sa higanting ito. Ano ang sabi ni David noon? Ako na lang. Huh? Bakit gano'n na lang si David na mula doon sa pagiging matapang, ngayon ay meron na siyang tinatanungan. Na bago siya kumilos, magtatanong muna siya. Bakit hindi na lang siya magsabi agad na ito gagawin na lang natin? Kasi magaling na siya. Kinikilala na siya ng bayang Israel. Pero, ito mga kapatid, ito ang katotohanan. When we consult the Lord, sometimes, it is not having the exact knowledge of what to do in that matter. It is knowing that the Lord will be with us. Ito yung pag-recognize sa ating sarili, mga kapatid, na hindi natin alam lahat ng mga bagay. Gaya ko, mga kapatid, nung ako ay Catholic Faith Defender, nagtanong ako sa sarili ko. Kahit ngayon, mga kapatid, tatanong ako sa sarili ko. Sabi ko, Lord, lahat na napuntahan ko.
Punta kong Iloilo, Cebu, Davao, Jensan, Palawan, Mindoro, etc. Lahat, narating ko na. Ano na susunod, Lord? Diba, tinatanong ko, Lord, ano na susunod? Kasi sa 2 taon, paikot-ikot na ako, pinagpala mo ako, dinala mo ako sa iba't ibang lugar. To witness your gospel, yung kabutihan sa ginawa mo sa buhay mo, ano na susunod, Lord? Kasi hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung ano yung gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Bagaman hindi natin alam ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay, isa lang ang magagawa natin. Ano yun? Ang magtiwala sa magagawa at kapangyarihan ng Panginoon. So, tandaan natin, mga kapatid, hindi masama ang tumingin sa nakaraan. Oh. Sino naniniwalang past is past? Okay, bumove on sa nakaraan. Itapon niyo yung masamang pangyayari at kunin niyo yung maganda. Para tayo mag-ito. Bakit ganun yung ginawa ni David? Inalala niya how God is God to him nung diniliver sa kanya. Yung diniliver sa kanya, si Goliath. So, in this story as well, si David, mga kapatid, he trusts the Lord to work through him for the victory. So, nagtiwala siya sa magagawa ng Panginoon kasi hindi niya alam kung ano ang plano ng Panginoon. So, nagtanong siya. Kaya, nung nagtanong siya, ano ang sinabi niya? Naalala niyo yung tanong ni David, yung unang tanong niya, napansin niyo, mga kapatid. Ano sabi niya? Ito, basahin ulit natin. Basahin ulit natin, ha? Ang sabi, dito sa verse 19, mga kapatid. So David asked for the Lord's advice. He said, should I go and attack the Philistines? Hindi lang permission ang hiningi ni David. Nangingi siya ng timing. Sometimes, mga kapatid, may problema tayo. Ano ang sagot ng Panginoon? Yes? No? Wait. May problema tayo, tatlo ang sagot ng Panginoon. Katulad nun. Mga kapatid, nung magtanong ko sa Panginoon, ano na susunod, Lord? Alam niyo ba kung ano sumunod? This year, mga kapatid, we finished Bachelor of Arts in Theology, major in Apologetics sa Philippine International Institute of Advanced Studies sa PIAS. Yan sa Mindanao. No? Now, ang sumunod na nangyari, mga kapatid, nag-masters tayo. Currently, mga kapatid. So, hindi natin alam yung gagawin ng Panginoon. Kasi kahit ako, hindi ko pinangarap mag-aral ng napakaraming beses. Pero binigay sa akin ng Panginoon. At ang maganda doon, mga kapatid, alam niyo kung ano maganda? Libre. Theology yun, pero libre. A Bachelor of Arts in Theology, major in Apologetics. Libre yung pinagkaloob ng Panginoon. Bakit? May sumagot na kasi. No? So, ganun kabuti ang Panginoon, mga kapatid. Nung aking ipinapanalangin, sumagot siya, yes! Tingnan ninyo, mga kapatid, yung sagot niya kay David, anong sagot ng Panginoon? Ang sagot ng Panginoon, the Lord answered him, go! I will surely hand over the Philistines to you. Go! Pumunta ka doon! Tayo,
Kakantahin natin. I will go with my church. Pero pag magdadalaw na tayo, mamaya na, Brother Edmond. Busy ako eh. May ginagawa ako eh. May lakad kami. Di ba? Pero kumangata, I will go with my church. So, yung tugon ng Panginoon, go! Punta ka. Di ba? O tapos sabi ng Panginoon, napansin nyo yung sagot ng Panginoon sa kanya? Nag-consult ulit siya. Di ba? Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Listen, makinig ka. Listen to the sound of marching in the tops of the trees. Makinig ka, pakiramdaman mo. Ibig sabihin, pag may problema tayo, mahalagang makinig. Kasi minsan, akala natin, mga kapatid, tama tayo lagi. Akala natin, yung ating iniisip is above always sa kakayahan o yung nasa isip ng Panginoon. No? The thoughts of the Lord is higher than us. Siya ang nakakaalam ng plano sa ating buhay. Dahil siya ang nagmamayari nito, mga kapatid. So, you just listen. And then, ano nangyari pangatlo? Ang sabi? So, David, ang sabi dito, masabi natin, verse 23. So, David asked the Lord for the advice. The Lord answered, do not go straight up. Napansin nyo, may sagot siya. No. Kanina, sagot niya, yes. Go! Ngayon, ang sabi niya, do not go straight up. Wag! Makapunta doon. Napansin niyo? Tatlong sagot ng Panginoon kay David. Yes! Go! Kalawa, do not go straight up. No! Wait, listen. Makinig ka muna bago ka lumusok. Ano yung ating nais, mga kapatid, na iparating sa umagang ito? Mayroong plano ng Diyos, and He will fulfill it in His perfect and beautiful time. Kaya nga may kanta, in His time, in His blessed appointed time, darating yung ating ipinapanalangin. Ating problema, mga kapatid, mawawala yan. Yes, mga kapatid. Sabi nyo kanina, hindi mawawala yan. Basta we stay close to God and move closely to Him. Kasi mga kapatid, ang Panginoon, faithful siya sa kanyang pangako. Pagka sinabi niya, tutulungan kita. Tapat ako sa pangako ko sa iyo. Hindi tulad ng iba. Pag nangako, hindi kita iiwan. Tumagal lang, nagsawa na sa iyo. Pero ang Panginoon, hindi ka iiwan. Pagka tayo lumapit sa Panginoon, yung ating lahat ng ating mga lakad na magiging matagumpay, mga kapatid. Because we consult the Lord and nagtiwala tayo sa magagawa niya. Tandaan natin, mga kapatid, kung mayroon bang nag-iisang nagmamahal sa atin, katulad ng aking message sa Dasma, sa Cavite, nung nakaraan. Sa Bacoor, sa Bacoor, Cavite. Nung kami nag-iway doon, sabi ko, meron 5 sana all pagdating sa Bible. Una, sabi ko, sana all minahal. Sino ba nagmamahal? Ang Diyos, John 3:16. Kalawa, sana all pinahalagahan ang Diyos na matay para sa atin. Dahil mahalaga tayo sa Kanya. Ano ba? Sana all tinupad ang pangako. Yung iba, hindi natutupad yung pangako. Di ba? Binoto mo na, pag nakaupo na,
Wala na. Nakakalimutan, nagkakaroon na ng long-term amnesia. No? Nangako, in 3 to 6 months, tatapusin ko yung mga durugista. Hanggang ngayon, may droga. Hindi yan mawawala. Kahit sinong iluklok, kahit sinong iupo. Basta hindi ang Panginoon ang may loob, mga kapatid, hindi yan pangyayari. Kaya kailangan ng plano, laging naka-atla sa ating Panginoon. O pangapat, sabi ko sa mga kabataan, ano ba yung pangapat na sana all sa Bible? Sana all inalagaan. Ang Diyos kasi nag-aalaga sa atin. Lagi tayo pinaprotektahan. And lastly, sana all hindi iniiwan. Yan ang ginagawa ng Panginoon. Kaya, mga kapatid, sa umagang ito, ano man yung ating problema, we consult the Lord. Bakit? Kasi, kahit gaano kalaki ang ating problema, mas malaki ang Panginoon kaysa sa ating problema. Kung gaano kalawak yung sakop, gaano kalalim ang ating problema gaya ng Red Sea na dinaanan nila Moses, huwag niyong hayaan mga kapatid na yan makaharang sa inyong patungo sa Panginoon. Let us, sabi nga ng kata, let us trust and obey because there is no other way, mga kapatid, but to trust and obey. No? Alam niyo yan, paborito kong kanta yan, mula nung ako'y pumunta dito, in the very first time, mga kapatid. Yan, kantang yan. That motivates me, that inspires me, na bumalik sa iglesia ito. Na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan ako pupunta, pero but I consult the Lord. Sabi niya, panahon na para bumalik ka sa iglesia. And I did, mga kapatid. And ano na naniniwala ako, kahit hindi ko alam kung saan patungo ito. Kasi mga kapatid, may kumukuha ang layman dyan sa Tugigaraw. May kumukuha ang layman dyan sa Cebu. May kumukuha ang layman dyan sa Surigao. May kumukuha ang layman sa Laguna. Nung kinausap na ako, nagkasuto na, lahat nag-hire ng missionary. Hindi ako nakuha. Sabi ko, Lord, ano ba ito? Pinagdalaman ba ako? Instead na panghinaan ako ng loob, mga kapatid, alam niyo kung naisip ko? It is not the time. It is not the Lord's perfect time na ako'y magbalik sa gawain, sa pagliliman. Kaya sabi ko, Lord, anong susunod? Tapos, nawala na ako ng mga schedule, mga kapatid. Di-chat na ako kang Brother Edmond at saka sa iba pang ating elders. No? Kinatuwang ko pa yung ating best friend dyan sa UTP, United to Paranaque, si Brother Reynaldo Lupay, yung ating best friend na talagang magaling kumanta yun, mga kapatid. Sabi ko, kunan mo ko ng schedule dyan, kapatid. So, lahat yun, mga kapatid, lahat ng mayroon tayong iniisip ng problema, ibigay natin sa Panginoon. It's just because we acknowledge Him na wala tayong magagawa nang wala ang ating Panginoon sa ating buhay na ito. Wala tayong may pagmamalaki kahit ano pa meron tayo. Yung status, papel natin, or trabaho natin, or kahit yung katungkulan natin sa iglesia. Sabi nga ni Sister White, mga kapatid, a little portion of those who know the truth will be saved.
Bakit? Maliit kapiraso lamang ang makakapasok sa makipot na pintuan. Hindi lahat matatatakan ng prophetic seal pagdating ng time of trouble. Pero dalangin ko mga kapatid, lahat kayong nandito sa sukat, makasama ng Panginoon sa kanyang muling pagparito. Malapit na. Nakita nyo yung mga kapatid, yung balita? Ang presidente ng Amerika, si Trump, ang naging papa sa Roma, Amerikano. Hindi kaya may resemblance sa prophecy? Tingnan natin. Tingnan natin. Pero one thing is for sure, kahit sinong maupo dyan, alam natin mga kapatid, sa mga nangyayari ngayon, bagyo, gera, sa ibang bansa, mga kapatid, yung mga Kristiyano, pinupukutan ng ulo. Nabalitaan nyo yung nakaraan sa Nigeria? Pinagpapatay ang mga Kristiyano doon. Ngayon. Kaya sa dami ng mga nangyayari ngayon, alam natin malapit ng Panginoon. And only way for us to survive and to be victorious is to consult the Lord. Consult the Lord, gaya ni David, at manalo tayo sa digmaang ito. So, mga kapatid, dalangin ko yung pananampalataya ni Haring David. Kasi hindi pwede pananampalataya ito dahil katulad din yung ako. Kundi yung pananampalataya ni Haring David na binigay sa kanya, yan mga kapatid ang ating gayahin. Yan ang ating tularan. At dalangin ko sa umagang ito, bago tayo magtapos, ano man yung ating pinagdadaanan ngayon, mga kapatid, ano man yung ating bumabagabag sa atin, naway turuan tayo ng Panginoon sa daan ng pagpapapambaba at paglapit sa Kanya. Kaya hindi pa dumadating ang Panginoon kasi akala natin kaya natin gawin ang lahat. Kaya nagmo-modernize ang tao. Siya'y gumagawa ng mga technology para pagandahin lalo ang buhay. Well, hindi na mo mangyayari yan. Kasi kahit anong gawin ng tao, hindi nagaganda ang buhay sa mundo. Palala na ng palala ang lahat ng bagay sa mundo. Kaya ang tanging paraan lang, mga kapatid, is to trust and obey the Lord. So mga kapatid, sa aking pagtatapos ng pamimigay ng mensahe sa inyo, mga kapatid, yung ating online ministry ay inyong matatagpo sa aking YouTube, sa aking pangalan, or gayon din sa ating Facebook. Hanapin nyo lang yung ating pangalan at mapapanood nyo na yung ating mga messages doon. Kasi lagi na natin nire-record yung ating mga divine service messages. Kasi nagpakalat tayo mga kapatid ng folder ng sermon. Kabilang na mga kabataan, tinuturuan natin silang gumawa ng sermon at tumayo dito sa pulpito dahil tayo, mga kapatid, ang future ng ating iglesia. Kaya kailangan matuto tayong tumayo upang magpagamit sa ating Panginoon. Kaya sabi nila, Brother Denmark, i-record mo yung mga sermons mo. Titignan namin how you praise, how you honor God through your lips. Para sa aming isagawa. Pero ano sinasabi ko mga kapatid? Unahin niyo muna tignan ang Panginoon bago ako. Kasi kung kayo magkukonsult sa Panginoon, katulad ni David, kahit hindi na ako, kahit tumayo kayo dito, magtatagumpay kayo. So kayo po ay aking iniiwanan
sa mapagpalang kamay ng Panginoon. Nawa kayo ay puspusin niya ng pag-ibig at kahabagan niya sa umagang ito at kay patuloy na sumampalataya sa misteryo ng ating pananampalataya. Si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Yung mga kapatid, patuloy tayo maging Adventist. Dahil sabi nga nung kalbo, sensya na kayo, ako'y nakakalbo na rin. Sabi nga nung kalbo, pag kayo naalis sa Adventist, diretso, kaya ka na. Kaya huwag na kayo naalis ito mga kapatid. Huwag na tayo naalis. Dahil ang Panginoon, malapit na dumating, at ating gantimpala sa ating ginagawang ito, ay ating nang malapit na pagtingin. Okay? So, purihin at tuwalatin natin ang Panginoon at tayo magpatuloy sa pagsamba sa kanyang ating itaas ang kanyang dakilang pangalan sa umagang ito. Pagpalain po kayo lahat ng ating Panginoon.